ang gulo sa gugubatan. Naaamoy ito sa simoy ng hangin, nababasa sa bawat galaw ng mga dahon at nararamdaman sa pagyanig-yanig na lupa. Maging ang araw sa pagsikat ito ay nagbabadyang may hindi magandang mangyayari. Ito ang araw ng paghuhukom sa pagitan ni na Agila at Leon. Sino sa kanila ang dapat namuno sa lubatan? Ang tinanong ng himpapawid o ang sa kalupaan? Marami ang buhay na inaasahan, makikitil, tahanang maglalaro at mga anak na mauulila. Mapagmahal sa kapayapaan, magkaibigan si Paniki. Naputol ang pag-iisip ng dalawa nang makita nilang kapalabas ng kuweba sila Kalabaw at Pabo. Natakot ako, Kalabaw. Kapag kumampi ako kay Agila at nanalo si Leon, magkapalayasin niya ako sa aking tinitirhan. Takot din ako, Pabo. Baka kumampi naman ako kay Leon at nanalo sa Agila. Baka gutumin niya ako. Bakit ko naman gagawin ninyo? Pinuno akong malasakit. Itirahan na lang at kainin at Ibigay ko para sa inyo. Pagtutol ng kuluban ni Leon at Agila, habang papalayo ang mga niyatyagan. Maya-maya ay papalabas naman ng kuweba sina Uwak at Lobo. Sigurado ka ba sa plano mo, Uwak? At bakit? May iba ka ba naisip? O sige na nga, kakampi ako kay Leon. Kapag nanalo siya ay hilingin ko patawarin kaniya sa pagkampi kay Agila. Ikaw naman, kapag nanalo si Agila ay hilingin mong patawarin niya ako sa pagkampi kay Leon. Ganyan na nga. Ganun yan. Maiwasan natin ang magpalisahan. Parusahan? dahil pumili kayo ng kakampihan. Iyon ang iyong karapatan. Hindi ako malupit. Maging kagustuhan ko ay isasakrisyo para lamang sa inyo. Pag-imagsik ng kalooban ni Leon at Agila habang papalayo ang mga nilatyagan. Ilang saglit lang ay nakita naman nilang malungkot na paparating si Alamid. Kasunod niya ang kanyang tatlong maliliit na anak. Dito na kayo mga anak. Kailangan ko lang pumunta sa labanan. Ama, bakit? Sino ang kalaban mo? Sila Tia Maya, sinataman ninyo. Ano ba na utos nila Pinunong Leon at Pinunong Agila? Ama, paano kapag nasaktan ka? Anak, narito kayo sa kuweba ng Paniki. Aalagaan ninyo kayo kapag wala na ako. Ama! Kapwa naluha sina Leon at Agila na para bang nagyakan sila sa kalooban. Sandali lamang at may mga hayop pang nagkatingan papunta sa kuweba ni Paniki. Dumating si Pusa dala ang nag-iyakan niyang mga kuting. Ibiturong nayakap pa ang anak niyang tanong ang ano. Si Ahas na tulak-tulak ang kanyang mga itlog. Si Manok na kasunod ay sinisiit siya niyang mga sisyo. Marami pang natinig na pagkarating sina Leon at Agila. Napakaingay. Hanggang sa hindi na nila nakayanan ang Leon at Agila, napakaingay hanggang sa hindi na nila nakayanan ang pagkukublit. Mabilis na lumabas ang dalawa patungo sa bukana ng kuweba. Tama na! Kapwa sila natigilan ng mapansing pareho pala silang nagroroon. Kanina pa pala sila nakikinig at nagmamatag sa mga hayop. Natigilan din ang mga hayop na nakarating pa lamang. Tama na, kaibigan nila. Ikaw na ang mamuno. Hindi ko kaya mahiwasin ka ng Kaibigan para lang maging pinuno. Tama na, kaibigan Leon. Ikaw na ang mamuno. Hindi ko kayang magbigay ng galit sa kaligtasan ng mga hayop. Hindi natigil ang dalawa sa pagbibigyan ng magiging pinuno. Hindi nila namalayan na nagbalikan na pala ang mga hayop na kanilang nanatyagan. Hindi nila namalayan na nakapalibot na pala sa kanila ang lahat ng hayop sa himpapawid at tulupaan. Hindi rin nila namalayan na nakalapit na pala sa kanila si Paniki. Tama na! Mabuti at sa inyo na nagmumula ang pagbibigaya. Nagulat na lamang sila Agila at Leon sa mga hayop na nakapaligid sa kanila. Ang lahat ng inyong narinig at nakita ay aming plano. Pagpapatuloy ni Paniki. Nais lamang namin Nalaman namin ang namamalayan
kung sino kayong dalawa ay kapwa pinuno sa ipakawid at sa kalupaan. Sa pagtutulungan ninyo ay maayos ang kagubatan. Nagsingol sa pagsang-ayon sa lahat ng mga hayop. Nagyakap ang tatlong magkakaibigan at nagkatawanan. Tayo na at magsagawa ng selebrasyon.